Anyway, other issue, ma'am. Alam ko malapit ho kayo kay Senator Bato de la Rosa and Senator Bongo dahil kayong sabay-sabay nung pumasok dito sa Senate. Any comment on the serious allegations doon sa House Quad Committee against Senator Bato, Senator Bongo, and former President Rodrigo Duterte? Sa totoo lang, hindi natin mapagkakaila na napakahalaga ng mga ibinunyag sa Quadcom. So there's very valuable testimony there, and even if aspersions have been cast on the credibility of a former detainee holding said funds, and also questions have been raised regarding the testimony of Garma, I think following 1 month incarceration for contempt in the House, palagay ko, there's a great deal of evidence that has already come forward. And I believe they will be gathering more sa AMLA at sa COA. Ang akin lang ganito, no? Kasi ang dapat natin balikan, ano talaga ang pakay ng legislative investigation. Dapat in aid of legislation. Hinahanap ko kung ano ang batas na papaltan, babaguhin, dadagdag para rito. So, yun lang ang iniisip ko. Yung tungkol naman kay Senator Bato at pinopose nga, nandun ako nung DSWD, di ba? Nandun kayo sa labas, pakatapos. Narinig ko na nagpropose nga na magkaroon ng Senate investigation. Kinakabahan ako na masabihan na self-serving. Tapos mag-uumpugan lang kami ng ulo ng Congress. Ang akin kasi, maliwanag dapat na yung hatian ng trabaho ng tatlong sangay ng ating pamahalaan. Ang maganda siguro, palibasa marami na tayo na sakop ng mga katibayan, dali na natin sa korte kapag sapat na. Let's bring it to court so that hindi masabihan that it is partisan or self-serving or otherwise untruthful. So, ano yung ating mga legislation na naiisip? Well, unang-una, maliwanag na unang-una dapat para sa akin, dali na sa korte. Hindi naman kami hindi naman kami pwedeng manghatol. Hindi naman kami mag-convict, di ba? Hindi kami magpo-prosecute. So perhaps it's important that we bring it to court. Perhaps also it's time that the DOJ be ordered to file charges as necessary. Ngayon, yung papel namin as legislators, ang nakikita ko unang-una, balikan yung PNP modernization, maliwanag na mga pulis ang tinutukoy. Kung mga pulis ang tinutukoy, ang nalalaman ko, merong NAPOLCOM, merong ombudsman, may korte na pwede silang patawan ng kaso. Ang pinakamahalaga dyan siguro ay yung IAS, yung IAS na sinasabi. Kasi matagal nang maraming nagsasabi na yung IAS na yan, wala naman daw visa, wala naman daw pangil kasi sumasailalim pa rin sa Chief PNP. Dapat autonomous na yan. So I think these are considerations that we have to make when revisiting the PNP modernization law. Ikalawa, is it necessary to establish guardrails for the so-called presidential kitty, PAGCOR, PCSO, the confidential or intel funds? Are we supposed to put limitations, standards, and the level of transparency beyond what we know to be Object Class 19, which means that COA merely has visitorial powers and not the full-on audit that we're familiar with? Kailangan ba yun? Ikatlo, pasok ba sa definisyon ng OMOE, yung incentives, rewards? For information, alam ko, pasok yan. Kami nga noon, meron akong anti-private army campaign nung gobernador ako. Nakasulat talaga. Naka-line item talaga. Eto, premyo sa magbibigay ng impormasyon. Talagang nakalinya yun sa budget namin na maliwanag para walang sikreto, walang napapabulaanan at klaro. So, eto, yun lang naiisip ko kasi maliwanag sa akin ang papel ko 'di ba? Mambabatas tayo Hindi naman ako maghuhusga.
So ma'am, before Mayan, sabi niyo nga baka maging self-serving. So may Hindi, yun ang akusasyon, ano? Hindi ko naman sinasabi na yun ang mangyayari. Kaya lang, inevitably, palibhasa ikaw yung tinutukoy. Baka yun rin kaya baka kawawa naman yung ating mga senador So, ma'am, Hindi may pa suggestion. nag-uumpisa, babatikusin na. May suggestion na committee of the whole ang mag-handle ng investigation. Ganun ba? Hindi ko alam. Hindi ko pa naiisip ng maigi. Pero ako kasi, gusto ko talaga na mapunta na sa hudikatura sa lalong madaling panahon. Kasi kung tutuusin, ang tagal-tagal na nito, ang bagal-bagal. Yun na nga yung dinadaing natin na sana kung may mga pulis, may mga general, may mga opisyal na talagang nagsala, abay, parusahan na yan para hindi na tayo ipasukin ng mga ICC na yan at kung sino-sino pa. Di mas maigi sana kung mas mabilis yung hustisya sa atin, di hindi na nakialam yung kung sino-sino. Ang bagal kasi, yan ang problema. So, huwag na natin pabagalin, diretso na natin sa korte at magsumigasig sila. Yung DOJ, pursue all these cases, file them as quickly as possible, and make certain that we have swift justice finally.